Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. Isa na naman pong kwento ang ibabahagi natin na mula sa tunay na pangyayari. Simulan natin. Taong 2009, sa lungsod ng Tagbilaran, hindi ko maiwasang kabahan ng makita ang mga balita sa telebisyon. May natagpuan na namang biktima sa Talahiban at napakamisteryoso ng naging kamatayan nito. Wala naman kasing sugat o anumang palatandaang pinuwersa ang bangkay nang makita ito ng mga pulis. Kagaya ng mga naunang otopsiya, said ang dugo ng biktima at nawawala ang mga laman loob nito. Kay daming mga haka-haka na nagsilabasan, pero wala man lang silang maski isang bagay na napatunayan. Hindi ko maiwasang kabahan dahil ang lugar na nabalita kung nasaan ang mga misteryosong kamatayan ay sa mismong lugar namin. Sa aming barangay at mga kapitbahay pa namin ang naging biktima. Sa ilang beses ko nang sinubukan na matyagan kung sino ba ang salarin, ay wala man lang akong natagpo ang maski isang ebidensya na magpapatunay na may kriminal sa mga nasabing kamatayan. Sabi naman ng iba, baka may sakit na kumakalat sa aming lugar. Baka daw, ibinibintang lang sa amin ang nangyayari mga krimen sa isang bagay. Pero maaaring sakit daw pala yun na dahan-dahan ng kumakalat sa aming lugar. Hindi naman ako naniwala na sakit ang lumalaganap niyan. Dahil mahirap ipaliwanag ang malabulang pagkawala ng mga laman loob, lalo pa yung dugo, nang wala man lang nalilikhang sugat. Sa lahat ng mga pinaka-interesadong bagay na narinig ko, ay ang salaysay ni Aling Aida. Ayon kay Aling Aida, kagagawan ng mga aswang ang mga nangyayaring patayan sa aming lugar. Pero ang mga aswang na ito ay hindi lang basta halimo. Sila ay isang klase ng matataas na uri ng aswang na tinatawag na manlalali. Hindi raw natin alam na baka nakakasalamuha na natin sila sa araw-araw. Ginagawa nila ang mga bagay na ginagawa din ng mga normal na tao. At higit sa lahat, pumapasok sila sa simbahan na hindi man lamang nasisilaw o nanghihina. Mahilig silang manlinlang ng kanilang mga biktima, makikipagkaibigan, at dadalhin ang kanilang napupusuan sa lugar kung saan kaya na nila itong patayin nang wala man lang kahit sino ang makakaalam. Maliban sa gawaing iyon, madalas din silang mag-abang sa madilim na kalsada. Natataong 6:00 ng gabi at nasaan yung aswang pero hugis tao pa rin. Kadalasan ay lalaki ang kanilang nagiging biktima at nagpapakita silang magulo ang buhok at marungis ang muka na parang taong grasa. Kapag nagkunwari silang lalapit sa iyo, ay hindi mo raw ito mapapansin, lalo na yung paghaba ng mga kuko nito.
at pagpapakawala ng nakaririmarim ng ngiti bago pagagapangin ang kanyang mahahaba at magulong buhok na animoy may sariling isip para sugurin ang biktima. Meron din itong nakahihindig na malasinulid na dilang kayang pumatay sa isang iglap. Yung nagsisilbing sumisip-sip sa dugo kapag nasukol na ang nagpupumiglas na biktima. Manghang-mangha ako sa paliwanag ng ginang na kung ikukumpara ang aswang sa ibang krimen na itinuturong dahilan ng pagkamatay ng mga tao, ay mas kapanipaniwala pa. Kaya naman bilang isang tanod, kahit walang ipinag-uutos ang aming kapitan, ay pinili kong gawin ang aking trabaho at magmatsyag sa gabi. Magtatago lang naman ako sa dilim at hindi magpapakita para makuhanan ko talaga ng ebidensya kung sino man yung kriminal na naghahasik ng lagim sa aming lugar. Napili ko ang tulay na pagtatambayan at sa malalagong kahoy sa may dulo ako nagtago. 6:00 na nun at sa ganitong oras ko natatansyang dumarating ang manlalayog. Kaagad na ipinuwesto ko ang aking sarili habang mahigpit na hawak ang aking pamalo na siyang daladala ko nung gabing yun. Naghihintay-hintay ako hanggang sa may makita akong estudyante. Kumakanta-kanta pa ito habang naglalakad pa uwi. May suot itong headset at sumasabay ang ulo sa saliw ng awitin. Hinayaan ko lang na dumaan ang estudyante dahil mukha namang matino ito. Ilang saglit lang, may sumunod sa babaeng estudyante. Isang ginang na sa tansya ko ay nasa edad 40. Nakasuot ng abuhing duster at walang suklay-suklay ang mahaba at magulo nitong buhok. Mukhang palaboy ang nasabing ginang, kaya pinagmasdan ko lang ito. Habang ang estudyante naman ay nakahinto sa isang tabi at hawak ang cellphone. Mukhang may katatagpuin pa yata itong estudyante at sigurado akong nobya ng babae ang kanyang hinihintay. Ang babaeng palaboy naman ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa mapalapit siya sa estudyante. Pagkalapit ay ngumisi ito na ikinaatras ng dalaga. Saka biglang humalakak ng walang tigil. Mukhang baliw pa yata ang ginang at mukhang may sayad sa pag-iisip. Binantayan ko sila sa takot na baka bigla na lang daluhungin ng ginang ang estudyante. Nakatayo lamang ito habang pinagmamasdan ang estudyante. Ang estudyante na may tila napatulala na lang. Hindi nga ako nagkamali at basta na lang tumilapo ng estudyante ng sakmalin nito ng ginang at hiyagis sa di kalayuan. Nagimbal ako sa nakita at nakaramdam ng takot. Parang biglang naduwag ako lumabas. Pinagmasdan ko kung paano nang hihinang gumapang ang kawawang estudyante habang halos makahalik na sa lupa dahil sa natamong sakit sa buong katawan. Nanginginig na humingi siya ng tulong sa pagbabaka sakaling may makakadalo sa kanya, pero hindi ko maintindihan
kung bakit bigla akong nawala ng lakas para lumabas. Mas pinag-igihan ko pang pagsiksik sa sulok ng aking pinagtataguan. At gimbal na napatitik sa ginang. Nang dahan-dahang humaba ang kanyang buhok. Parang may sariling isip ang buhok na yun na gumapang papunta sa estudyante. At unti-unting pumulupot sa buo nitong katawan. Pilit nagpumigas ang estudyante. Pero humalakhak lang ang ginang. At dun ko pa lamang napagtanto na isa pala itong aswang. Sa isang iglap ay basta na lang nagbago ang anyo nito. Ang kanyang nakakawang itsura kanina ay naging mabagsik at napalitan ito ng mapupula at nanlilisik na mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng mahahaba at matutulis na kuko. Takot na takot akong napatitig sa kanila. Nandahan-dahang humagighik ang ginang. At lumapit pa ito sa estudyante. Tumutulo pa ang laway nito. Saka muling dinaluhong ang kawawang mag-aaral. Saksi ako kung paano niya ito pinuluputan ng kanyang buhok. At sakang ngumanga na parabang kakainin ang napakalaking bagay. Muli ay nagimbal ako nang makita ko ang kanyang malasinulid na dila at inilapit sa leeg ng estudyante. Ganun na lamang ang takot ko nang ang manipis na dilang yun ay tila tumigas na parang sa alambre. At saka ito bumaon sa lalamunan ng kanyang kawawang biktima. Kalunos-lunos ang kalagayan ng estudyante. Wala na itong nagawa pa. Kahit nagpupumiglas ito. Dahil yung buhok pa lang ay sapat na upang hindi makagalaw ang estudyante. Ang iba pang makakabang buhok ng matanda ay gumagapang at sumusuksok sa mata, ilong at tenga at bibig ng kawawang estudyante. Marahil ay para pigilan ito sa paghinga. Ilang sandali pa'y nakita ako ng pagkikikisay ng estudyante na parang kinakapos na ng hininga. At nasasaktan sa ginagawa sa kanya. Ako naman ay labis ng pinagpapawisan sa tensyon habang pinagmamasdan sila. Paano ko ililigtas ang estudyante mula sa isang halimaw? Mga katanungang tumatakbo sa aking isipan. Kabado kong pinahid ang pawis na namumuo sa aking noo. Saan napalunok ng laway? Pakaramdam ko ay ako ang pinapatay ng aswang. Maya-maya pa'y sinisip-sip na nito ang dugo ng kanyang biktima. Gamit ang malasinulid na itong dila. Tinitigan ko ang kanyang bulto at itsura. Tiyak kong hindi siya isang normal na aswang lang. Naririnig ko ang huling hugot ng hininga ng estudyante. Saka ito lumaylay. Tanda ng binawian na ito ng buhay. Akala ko'y tapos na ang babae sa kanyang ginawa sa biktima. Dahil ganun na lamang ang gulat ko. Nang dahan-dahan naman niyang pinagalaw ang kanyang buhok. Hanggang sa lahat ng hibla nun ay lumabas ulit sa mata, sa ilong, tenga at bibig ng estudyante. Nakaramdam ako ng pandidiri nang maging ang kanyang mga buhok ay animon na tuwa ng makakain ng laman loob ng tao. Hindi ko maipaliwanag pero
Yun ang nakikita ko. Kinain ng mga itong laman loob ng estudyante. Dahil lang bitiwan niya ito bilang isang bangkay. Ay tila kasing gaan na lamang ito ng papel. Iniwan ng matandang babae at sa gitna ng daan. Saka naglakad na parang walang anumang nangyari. Nag-intay pa ako at nagmatsyag. At nang sa tingin ko'y nakalayo na ang babae, ay walang ingay akong lumabas ng aking pinagtataguan at nilapitan ng kawawang biktima. Maingat kong sinuri ang kanyang leg kung saan tinusok ng aswang ang kanyang malasinulid na dila. Pagkatingin ko, ay wala man lang akong makitang bakas o sugat man lamang o kahit gasgas na maaring pagdaluyan ng dugo. Nanlamig ang buo kong katawan sa aking natuklasan. Paano ito nagawa nung aswang na yun? Wala man lang pasa o gagalos. Gayong hinagas niya ito ng malayo. Naging palais sa panduloy sa akin kung papaano niya nagawa ang ganong pag-atake nang hindi man lang nagkakaroon ng mga bakas ng sugat ang kanyang biktima. Hanggang sa sumapit na lang ang ilang araw, ay muli akong nagabang. Palagi kong nakikita ang matandang iyon na nambibitima. Pero wala man lang bakas para malaman kung sino siya. Ako'y nagiging tensyonado na. Maging ang aming mga kasamaan dahil sa sunod-sunod na krimeng nangyayari na hindi naman namin mahanapan ng solusyon. Kahit ako'y nakakaramdam ng awa sa aking sarili dahil nakita ko niyong aswang. Ngunit kakaibang takot ang dumaloy sa aking katawan. Ngunit nakakaramdam din ako ng konsensya. Parang naging tanod pa ako pero wala man lang ako nagagawa. Kaya naisip ko, abangan muli ang ginang. At sa pagkakataong ito, susundan ko siya matapos siya makapambiktima. Para man lamang makabawi ako kahit papano. Alam kong masyadong delikado ang aking gagawin. Pero wala na akong mapagpipilian pa. Isa sa aking mga kumpare ang nagsabi na kung nakita ko nga kung paano ang estilo ng nasabing aswang sa pagpatay ay malamang na isang manlalayog ang nasabing nilalang. Ang aswang na ito ay nag-aabang bandang 6:00 ng hapon hanggang sa tuluyan ng lumalim ang gabi. Mailap ito at mapagmatsyag sa paligid. Kaya naman kailangan maging handa, oras na, makasagupa ng isang kagaya nun. Pinakadelikadong panlaban nito sa kanyang biktima ay ang kanyang buhok. May pagkahuwig ito sa aswang na kubot. At may pagkamabangis din ang nasabing nilalang. Kailangan palaging may baong tansong punyal sa bulsa dahil ito lamang ang patalim na mabisang pampatay sa aswang. Inihanda ko ang mga bagay na yun at inabangan ulit ang aswang. Kagaya ng dati, sa kalsadang lugar na kanyang paboritong daanan, dun siya nakita kong nag-aabang ng biktima. Sa pagkakataong yun, ay mas nauna siya, nagtago sa dilim. Pero hindi niya alam na mas nauna akong makarating sa kanya sa nasabing lugar. Kung di lamang talaga nauunahan ako ng pagkaduwag,
siguro inasupil ko na siya. Dati pa. Maya-maya pa, isang lasinggo ang kanyang nabiktima sa pagkakataong yun. Kagaya ng mga naunang biktima, binugbog niya muna ang lalaki bago pinuluputan ang kanyang buhok. Pumasok ang buhok nito sa loob ng ilong, mata, bibig at tenga ng biktima. Ilang saglit pa ay inilabas na niya ang kanyang manipis na dilang, animoy may maliit na karayom sa dulo. Walang nagawa ang biktima kundi pakiramdaman ang kanyang dugo na dahan-dahang sinisip-sip ng aswang hanggang sa tuluyan na itong maubos. Saka binitawan ang lalaki ng manlalayog. Lupaypay na at walang buhay. Kaagad naglakad ang aswang na parang walang anumang nangyari. Sa pagkakataong yun ay hindi ito nagbagong anyo kumpara ng mga nakaraan. Ang isang ito ay tao pa rin at ang nakakatakot lang niyang buhok at dila ang instrumento para siya ay makakain ng tao. Naging mabilis tuloy ang aking mga hakbang upang masundan ang babae. Habang sinusundan, bigla na lamang itong nawala pagkakurap ko. Kaya't napahinto ako sa paglalakad at nagpalingalinga sa paligid. Dahan-dahan akong binalot ng takot dahil hindi ko na matanaw kung nasaan ang babae. Bakit nawala agad? Ang bilis naman maglakad nun. Pinagpawisan ako ng malapot dahil sa labis na tensyon. Kung kaya't napaatras na ako ng hakbang. Habang umaatras, ganun na lamang ang sinda ko ng aking nadama. Nang daluhungin ako ng babae, hindi na ako nakapiyok pa. Binalot na ng takot ang buo kong pagkatao at dun ko pa lamang napagtanto ng husto. Nang sumugod sa akin ay ang kanino ko pa sinusundan na babae. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil nag-umpisa nang pumulupot ang kanyang buhok sa aking binti, pataas sa aking bewang. Nanginginig ako sa takot at pilit nag-isip ng aking gagawin. Lalo na't nakita ko pa ang kanyang mapupula at nanlilisik na mga mata. At nakatuon lang ito sa akin. Unti-unti humihigpit ang pagkakapulupot ng kanyang buhok sa aking buong katawan. Ngunit naswertihan naman na nasa gilid ang aking kamay. Dahan-dahan kong kinapa ang punyal na nasa aking bulsa. Dahan-dahan kong nakuha ito sa pamamagitan ng aking daliri. At dahil hindi pa niya nagagapos ang aking mga kamay, ay malaya ko itong naiwasin. Dahan-dahan kong pinanggapang ang aking mga daliri patungo sa punyal hanggang sa unti-unti ko na itong nahawakan ng buong higpit. At dahil hindi pa niya nagagapos ang aking mga kamay, ay walang habas ko itong iwinasiwas sa kanyang buhok dahil upang maputol ang mga ito. Halos mabingi ako sa kanyang pag-angil at pagsingasing. Saka ipinakita sa akin ang nakalawit ng dila na para bang sinulid na may karayom sa dulo. Matapos kong maputol ang kanyang mga buhok, ay walang babalang sinaksak ko siya sa mata dahilan para mapaungol siya sa labis na sakit.
Taranta akong napatras at hintakot na nagtatakbo palayo sa takot na baka lumundag ito at parusahan ako dahil sa aking ginawa. Nang ligtas akong makauwi, ay kaagad kong isinalaysay sa aking pamilya ang tungkol sa manlalayog na nakakaengkwentro ko. Kinabukasan ay tinungo namin ng aking mga kasamang tanod ang bahay ni Aling Alicia at hinuli ang matanda dahil sa krimeng nagawa niya. Sigurado ako, siya ang umatake sa akin kagabi. Nakilala ko siya kagabi dahil sa pagkakalapit ko sa kanyang mukha. Naabutan namin ang matanda na ginagamot ang kanyang mata. Pero wala na itong nagawa at hindi na nakaangal pa. Nang agad namin itong paligiran at tinalian. At saka dinala namin sa mga pulis. Labis ang pasasalamat sa akin ng aking mga kababaryo at pinarangalan ako bilang isang matapang na tanod na siyang nakapagturo kung sino nga ba ang salarin sa krimeng naganap sa aming lugar.